Yes, again, mga minamahal, Alicia nyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, napanood nyo na ba tong interview na to? Yan. Na kung saan, itong si Kiko Barsaga ay nagbabalak, actually may balak na siyang mag-file ng impeachment complaint laban nga po dito sa ating presidente. At ang reason niya daw po ay dahil bangag daw po, addictus benedictus daw po, si PBBM. So, hindi mo lang ata matanggap na ikaw ay nasuspend at humigit kumulang 200 na mga kongresista ang bumoto para ikaw ay suspindihin dahil nga sa mga ginawa mong unethical, napaka-unbecoming mo as a congressman ng bansang Pilipinas. So, ngayon, eto, nandamay pa siya ng ibang mga kongresista na kung saan sinasabi niya na ang ibang mga congressman meron ngang mga kabit, bakit hindi na ethics complaint? Bakit ako lang? So, nandadamay na siya. I don't know kung sino yung kanyang ikakanta, pero sige, abangan natin yan. So, alright, panoodin muna natin tong interview, mga minamahal. This was fun and this was also very quite exciting kasi I don't know kung mayroong marireveal na mga kongresista na ginagamit ang kaba ng bayan para sa kanilang mga kabit. Alright, panoodin natin. There's plenty of lewd content pero ibang congressman nga nahuling may kabit pero hindi sila na ethics complaint eh. Sino-sino kaya yung mga kongresistang tinutukoy nito na mayroong mga kabit, no? Nakakaloka. So, parang yung boto kasi ni Kiko Barsaga, if I fall, you will fall also. So, parang damay-damay na to. So, ikanta mo. Tama yan, Kiko. At beside, tama lang din naman na nasuspend ka. Humigit kumulang 700,000 ang natipid ng taong bayan dito sa mga katulad mong Nepo babies. Okay, continue tayo. It's about the timing of the complaint and why they would choose to do that since if they were to create. So, nagtataka siya, bakit nila kailangan gawin yan? Eh, in the first place, alam mo naman yun, di ba? Madami kang nilabag sa rules. Nag-destabilization ka. Ang ginagawa mo, hindi mo pina-follow ang ethics complaint ng House rule. Nag-ano ka ng sedition, misinformation, ang dami mong ginawa. So, ngayon magtataka ka kung bakit ka na-suspend. Buti nga, suspension lang yung ipinataw sa'yo. Hindi ka tinanggal. 'Di ba? So, 60 days, equivalent of 2 months. 'Di ba? Actually, sa 2 months na yun, malaki ang natipid ng taong bayan sa mga katulad mo na wala din namang ibang ginawa kundi mag-meow-meow. Okay, continue tayo. Precedents where such things were to be regulated and where the ethics committee is capable of suspending, reprimanding, or even expelling politicians once they have a supermajority in Congress, then these types of things can be weaponized by future administrations, and that's the worst part about the ethics complaint. Because personally speaking, the suspension does not truly negatively affect me. It mostly negatively affects the institution. Wow, negative effect daw sa ating institution. Wala namang negative effect sa ating institution dahil proper naman ang ginawa ng House of Representatives sa'yo. Imbes na yung speech mo sana ay gamitin para tanungin, 'di ba, kung bakit ka na-suspend. Imbes na mag-sorry ka, imbes na i-accept mo yung facts, 'di ba, na ikaw ay na-suspend, ginamit mo yung House of Representatives as a platform para sirain ang presidente. Para kang nagrarally sa loob ng House. Hindi ka ba nahihiya doon? Okay, continue tayo. As a whole, because people are losing trust in Congress and this will decrease the trust in Congress even more. You mean Mas mataas ang trust rating ng Congress rather than the trust rating of the senators. Let me clarify that. Mas okay yung trust rating ng Congress rather than the trust rating of the Philippine Senate. Gets? Continue. people might think they're being so defensive? Well, they are being so defensive because I'm the one who is planning to file an impeachment case on Marcos, and coincidentally, I'm also the one who happens to be Well, we suspended. just had you last week. You didn't yes. say that yet. When did this idea? No, I revealed it already. I posted it twice on social media. Okay. Once in October and once in November. So we're still gathering evidence, not just regarding Marcos's involvement in the flood control, but also his also Senator Amy Marcos's revelation that he is a drug addict, which is detrimental to our country as a whole if we have a drug addict as So president. this impeachment complaint you plan to file, when do you plan to file it? And can you file? You can file it naman kahit na suspended ka, you know? Well, I'm not too sure about that because I didn't read the rules regarding suspended politicians.
But when are you planning to file it? Who is drafting it for you? You have lawyers? Yes, we have legal teams, and we'll see when the time comes. Okay. So, to make the long story short, mga minamahal, itong si Kiko Barsaga wants to file impeachment complaint for the president. And main reason niya, una is about the flood control scams and the revelation of Senator Amy Marcos, wherein Amy talks about President Bongbong Marcos using illegal substance, right? Mga minamahal. So, unang-una kasi, bago ka mag-file ng impeachment complaint, dapat meron kang grounds for impeachment. Unang-una na dyan is yung culpable violation of the Constitution, which is yung paglabag ng Pangulo sa Constitution na meron siyang meron siyang masamang intensyon. Pangalawa, treason. You know what the treason means? Pagtulong sa kalaban ng bansa. Diba? Pangatlo, bribery. Diba? Pagtanggap o pagbigay ng suhol. If merong mga grounds for impeachment like that, graft and corruption, high crimes, betrayal of public trust, so be it. Okay, mag-file ka. Diba? And I think, considerable naman kung meron kang makikitang grounds of impeachment to the president. Pero, kasi ang nakikita ko kasi kay Kiko Barsaga is, nagsasalita siya without facts. Ano lang, third party and hearsay lang yung kanyang ginagawang facts. 'Di ba? Na addictus benedictus daw sa presidente. Ngayon, sagutin natin. Where is your evidence? 'Di ba? Yung nasan yung ebidensya mo? Hindi rin naman treason yung kasalanan ni PBBM, hindi rin naman constitutional violation, hindi rin naman bribery, hindi naman crimes, hindi rin naman betrayal of public trust. So again, level 1 pa lang bagsak na yung pinaplano mong impeachment complaint laban sa ating presidente. Ngayon, ilan ba ang boto na kailangan ng House para ma-impeach itong si President Bongbong Marcos? And that was the crucial, 'di ba? Sa level 2. Sa House of Representatives, bago makarating ang impeachment sa Senado, kailangan munang pumasa ang complaint. 'Di ba? So step 1, filing of impeachment complaint. So kahit sino naman pwedeng mag-file, congressman or ordinary citizen, basta merong may mag-endorse na mga representative. 'Di ba? Crucial, right? 'Di ba mga minamahal? Kaya nga yung kabataan, Duterte Youth, nag-file ng impeachment complaint kay PBBM pero nabasura agad kasi walang sumuporta. 'Di ba? So, pangalawa dyan is yung Committee on Justice Deliberation. Dapat dito sinusuri kung meron bang sufficient na form, 'di ba? At sufficient substance. 'Di ba? Kung puro lang haka-haka at walang sapat na ebidensya, doon pa lang tanggal na. Nonsense na yung ifa-file mo na impeachment complaint kay PBBM. Pangatlo is yung House plenary vote. So, kailangan magkaroon ka ng 1/3 vote. 'Di ba? Sa lahat ng member ng House of Representatives. Since we have 315 representative, dapat at least 105 ang kailangan mong boto para mapa-impeach si PBBM. Pero in your case, 'di ba? Kayong mga kongresista 315 plus kayo. Pero ang daming bumoto sa iyo para matanggal ka. Bilang kongresista, almost 200 plus. Ang nag-abstain isa lang. Ang nag-no 5. So, paano mapuproceed ang impeachment complaint mo against the president kung wala kang sapat na suporta? Ngayon, paano ka makakakuha ng suporta? Makukuha mo ba yon? And pangalawa, you are a suspended. 'Di ba? Wala ka ring solid block. Wala ka ring official party or machinery backing na tutulong sa'yo. So, kung puro ka lang paratang, walang laman yung complaint mo, zero chances na maipasa ang impeachment complaint sa ating presidente. So, ngayon, sa Senado, gaano ba kailangan kadami ang boto? Kailangan na ng 2/3 votes. Ngayon, meron tayong senator na 24. So, kailangan mo ng 16 na boto para ma-convict si PBBM. Kung hindi 16, acquitted. So, sa madaling sabi, very crucial yung way ng impeachment. Tingnan nyo nga si Sara, di ba? Kahit gustong-gusto na nating ma-impeach, ang daming article of impeachment against the Vice President. We have 7 article of impeachment. So, ang daming naging lapses, di ba? Even the Supreme Court nakialam na kahit merong legal boundaries yung tatlong sangay ng gobyerno na yan. Yung executive, yung legislative, yung yan, which is yung sa Supreme Court na, di ba? Meron silang kanya-kanyang trabaho pero nakialam sila, which is mali, di ba? In the first place. Kasi iba yung trabaho ng judiciary, iba yung trabaho ng executive, di ba? Iba-iba yung trabaho nila. So, bakit mo kailangan pakialaman
yung trabaho ni ganito, tapos yung trabaho ni ganyan. In the first place, yung mga miyembro ng Supreme Court ay impeachable officials din naman. So, bakit sila makikisali sa issue ng impeachment complaint, di ba? So, absolutely, kung magpa-file ng impeachment complaint itong si Kiko Barsaga, I would say na, you know what, mga minamahal, mababasura lang to. Diba? So, magmumukha lang din circus ang House of Representatives kung papatulan nila itong propaganda ni Kiko Barsaga. Si Kiko Barsaga kasi, we know na he is suspended. No pay for almost 60 days. And meron na siyang warning na kapag patuloy niya yung gagawin, matatanggal siya sa pwesto. At naka-red flag ethics committee na din itong si Kiko Barsaga. Ngayon, naghanap siya ng scandal distraction and naghanap siya ng spotlight. Diba, mga minamahal? Para makakuha siya ng atensyon, kasi attention seeker nga siya sa mamamayang Pilipino. Nagbabanta ng impeachment, pero ang tanong, kapag alam mong wala kang hawak na smoking gun, bakit mo itutuloy? Wala kang hawak na sapat na ebidensya. So ngayon, ano yung ginagawa lang ni Kiko Barsaga? Well, una, pampapogi, at para i-divert ang suspension sa issue. Kasi we know naman na this upcoming 2028 presidential election, some people say that Kiko Barsaga would run, diba? Would run, mga minamahal, sa Senado as a senator. And I don't know if this was his kind of, panliligaw sa mamamayang Pilipino. He is using the president, the issue of the president. Bakit di nyo ba kaya na ma-promote yung sarili ninyo without accusing somebody else? Hindi nyo ba kayang i-promote yung sarili ninyo without paninira sa ibang tao? My God, my goodness. Diba, kung hindi nyo kayang i-promote yung sarili ninyo in a good way, mali yung pamamaraan ninyo. Diba? That is a kind of traditional politician tactics. Kopong-kopong days pa yan. Nasa modern world na tayo. We use technologies. We see a lot. A lot. Many times, many more, mga minamahal, sa mga nangyayari sa loob at sa labas ng ating bansa. So, nakikita natin lahat. So, kung sa tingin mo dyan mo mahuhuk ang mga Pilipino, well, okay, sige. Fine. Gawin mo. Tingnan natin kung merong susuporta sa'yo. That is a classic diversion tactics. Pangalawa, pagpapalabas na politically persecuted siya. So, gusto niya dramatic, nagmamakaawa, diba? And third is, yung goal niya lang naman talaga is guluhin ang image ni PBBM. Kasi alam niya sa public opinion, kahit maling paratang, kung paulit-ulit mo sinasabi, nagkakaroon ng impression. Pero sa legal grounds, wala namang laman. So anyway, mga minamahal, yeah, pwede kang magbanta, diba? You can track the president about the impeachment, but napaka-insensitive mo naman kung sisigaw ka ng ganyan without factual and solid evidences. Hindi grounds ang chismis, first and foremost. Hindi grounds ang haka-haka. And also, kailangan kilala ang impeachment sa process sa pagiging matibay at evidence-based. So, sa lahat ng mga nabanggit ko, zero chance itong si Kiko Barsaga. So, anyway, go ahead, Kiko. File an impeachment complaint. Well, let's see if the Congress will support your claims, will support your complaint. Diba? Dahil kung hindi, isa ka lamang malaking attack dog na binabayaran ng kabilang kubol. At nakakahiya, no? Kasi dignidad mo ang binebenta mo. At yung kahiyan dito. Yes, again, mga minamahal, Alicia nyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Maraming salamat at ingat.